So isang magandang umaga po sa bawat isa. Nato muli ang Pastor Fernand's Vlog. Nagtatalakay ng sa paksa sa orsito. Bagong lahat tayo po muling manalangin. Mapagpalang Diyos na mapang sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan ang dadakila sa buhay namin. Dalayan po namin na pangunahan mo kami sa iyong pag-aaral ng salita sa panganas na iyong Panginoon. Amen. Amen. So bagong lahat, shoutout po muna sa mga nanood sa atin sa Pastor Sunday Sermon number 1, Mabel Sibor. Ito po ay bali pamangkin ko nito. Elizar Evelino, Ricardo Rayos Kalaluan. Ito po ay mas matandala sa akin. So siya po ay sa bayanan. Miriam Estacio, ito po ay pinsan ko. Rogelio Macalma, isa pong graduate sa ACS. Rosa Besoro, Pay Fabrero Manalo, Leia Lopez Fermanejo, Tess Delgado Reyes, Ernie Ignacio Maya, Gilbert Portem, Olivia Villapanya, Melanie Lozano Bantatwa, John Earl D. Mayupao, BJ Latombo, Christopher Carl Genesis, Dandy Garcia, Imelda Ibaños, Ernie Malia at Nora Moran Medalyon. So papatuloy na po tayo. Salamat sa manonood at baka dalawang vlog po tayo at mamay maghatid ako ng estudyante sa Central School ng Socorro. So ang ating tatalakay ngayon ay eschatology o the study of the last things o pag-aaral patungkol sa huling mga panahon. Ang ating tatalakay ngayon ay sino ang apat na mga ngabayo sa pahayag sa aklat ng Revelation. At ang ating pong teksto muna ay nasa Kabanata 6 hanggang Kabanata 6 talata na 1 hanggang 8. Basahin natin po sa chapter 6 ng Revelation o ng pahayag. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig ko kung sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog, halika. At nakita ko isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya umalis upang patuloy na manakop. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika. Sa verse 4, isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan. Hanggang verse 8 pala. Sa lupa upang magpatay ng mga tao. So meron palang nasa likod ng mga pagpapatayan. Binigyan niya ng isang malaking tabak. Sa verse 5, nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi sa pangatlong buhay na nilalang, halika. Isang kabayong itim ang nakita ko na may hawak na timbangan ang nakasakay dito. Sa verse 6, may narinig akong parang isang tinig nagmumula sa kinaroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang nabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na rin na lamang ang mabibili sa ganun ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Nang alisin ng korderong pang-4 na selyo, narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, halika. Isang kabayong maputla ang nakita ko ng pangalan nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mapatay. Binigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pagitan ng digmaan, taggutom, salot at nababangis na hayop sa lupa. So yan po mga mga dilubyo na nangyayari sa tao ay kagagawan din po ng nasa likod dito. That is Satan. So ang 4 na mga ngayon tanong ay sinong 4 na mga bayo sa 4 horsemen sa English. Sino ang 4 horsemen o 4 na mga ngabayo sa pahayag? So ang 4 na mga ngabayo ng pahayag ay nilarawan sa pahayag kabanatang 6 talata 1 hanggang 8. So ang 4 na mga bayo ay simbolikong paglalarawan, symbol pa ito. Minsan kasi in-interpret ng iba na literal po. Ng 4 na kaganapan sa huling panahon. So katulad sa ng Churches of Asia, sa Old Testament sa Book of Numbers, dapat alam din na nagtuturo ito, yung mga typology sa Book of Numbers. Katulad ng yung candlesticks,
Yun, di ba? Lagi sisindihan yun. It represents the 7 churches of Asia. So yun, ano po? Ang unang mga ngabayo ay pahayag. Ng pahayag ay binanggit sa pahayag chapter 6 verse 2. Yun. Pagtingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti, nang sakay ay may hawak na pana, binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Ang unang mga ngabayo ay maaaring tumutukoy sa Antikristo. So sabi dito, may posibilidad na ito ay Antikristo na binigyan ng kapamalatatalunin ang sino mang lalaban sa kanya. Ito rin po yung sinabi din sa aklat ng Revelation na napugutan, di ba walang ulo pero muling tumubo. Ibig sabihin, di ba yung Roman Empire ay nawala na para muling babangon. So ngayon, sinasabi ng mga preterist na si Nero ang Antikristo. Siya po sa pag pinag-aralan ng Hebrew, Hebrew subject o Hebrew letter. So ang si Nero ay pumapatak o siya ay tumutukoy sa Old Antichrist. Di ba? Per modern Antichrist lalabas. Kaya Roman Empire ang tawag. Revived Roman Empire na tinatawag na Babylon Mystery Religion. Ang tanong, bakit gumagamit ang mga manunulat ng ganung mga bagay? Kasi sa ilalim ng Roman Empire, hindi na pwedeng sabihin si Nero. Di ba? Kasi pwede silang mabanatan. Maging si Jesus, di ba? So, titingnan natin, ay maging si Paul, sinasabi niya, hindi niya sinabing Antikristo talaga, So, kaya gumagamit siya ng mga bagay para ipaliwanag yung mangyayari sa hinaharap. Okay, so sabi po dito. Ang Antikristo ay magpapanggap na tunay na Kristo, yung sinasabi clone Christ. Na darating din naman lulan ng isang puting kabayo, pahayag 19:11-16. Tingnan natin sa Revelation 19:11-16. Maga pa naman. So, sana mabot pa tayo sa isang vlog pa natin. Chapter 19 verse 11-16. Ganito po kakasabi, pagkaraan ito'y nabuksan ang langit at nakita ko isang kabayong puti, ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo. That is Jesus Christ. Ito yung Mesias na. Sapagat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Ito ngayon yung pagkatapos ng Kristo, ito yung pagbabalik ng Panginoon. Parang didiib na po yung kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanyang unang pangalan niya na siya lamang ang nakaalam ng kahulugan. Sa verse 13, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So ngayon po, ano po ang Biblia? That's written word. Ano po naman si Jesus? That is living word. Kaya ang Biblia ay hindi magiging Biblia malibang may Jesus. Ano po? Yun. Kaya po naging Biblia yan dahil kay Jesus Christ. So ang nalarawan lang po ng Biblia from Genesis to Revelation is the word Jesus Christ. Kapag binasa mo, alam nyo, napakinggan doon sa kanta, katulad sa Songs of Songs, di ba? Doon ako kinuha yung pangalan ni Sharon Rose. Rose of Sharon, sabi din ni Solomon. Tumutukoy kay Jesus yun. From Genesis up to Revelation, yung mga tinatalakay ay tumatalakay patungkol kay Jesus. Ano po? Sabihin ng slow ang connection natin. Iba talagang realme Kaya pag realme ang ginamit ay mas malakas ang signal talaga Nung realme pa pong ginagamit ko, napaka-consistent ang signal niya. Nabenta ko yung C25S kasi meron akong motor na hulugan. Pero kung wala akong motor na hulugan, hindi ko may bibenta yun. Maganda rin, mabilis din siya sa At saka 5G po siya. Yung C25S. Tama, 5G siya. Ang 6A po ay hindi siya 5G, pero sinusuportan lang siya. Maganda pong 5G ngayon ay yung Realme C51. Ewan ko yung Pastor Nindo ay Realme C51. Pero napakaganda po nun. Kasi ang bilis ng charging niya. Pero ang isang ayokong bilhin dyan na Realme yung Note 60. Lalo yung X, Note 50, napakatagal i-charge niyan.
Ay paano pag magbablog ka na ano. Kaya lang matagal nga siya malobat. Pero yung C25 is kung bilis mag charge noon. Ito naman pong aking Infinix, ito ang aking pong Tecno Spark 20 ay mabilis lang po siya charge. Kaya lang ang problema lang po sa kanya, pawala-wala ng signal ano. Katulad na yung Mercusis ano. At doon ko nilagay, natuklasan ko na ano, na kahit pala walang hindi makita yung password nitong aking wifi ay pwede makonek ang tao. Hindi ako naniniwala noon. Ay nakita ko sa akin ano. Itong piniram ni Shalom sa akin, ni Sharon, ni Shalom na nasa siya kasi meron na siyang bagong cellphone yung Tecno Spark 30C ano. So nakita ko ang lakas nito. Kaya lang hindi siya ayaw niya mapindot do sa password ng dito ng aming internet na Globe at Home ano. Pero yung Marcusis na makakabit siya ay talagang consistent po ang kanyang signal. At doon ko natuklasan, maganda talagang gamitin pala ang ang mga ang Realme Tsaka ang ganda ng speaker niya, pag pinakinggan mo talaga po. Hindi ko lang kung sa mga Realme series, lalo na 6i o 6, yung kay Pastor niyan yata ano bang klase ng Realme yun Pagamat 128 lang yun, hindi siya 256 pero maganda yun Pang Realme 11 yata yun Lakas doon yung kay Pastor Realme 7. Lakas sa signal, wag niyo pong ibenta yan, napakaganda niyan. Walang sinabi yung mga bago ngayon, mga Infinix, mga Maganda yung Infinix pero pwede namang permanent ng cellphone kaya lang sa signalan ay taubian pagdating sa Realme Ito kung ay maganda pa naman, dagdag din yung malobat. Tsaka maganda siya, ang ganda niya sa ang dali niya magproseso Yung C25S ko, ang ganda rin yun. So basta't mga ganun Pero yung mga Note series ay medyo malabo-labo ang camera ng konti nun Malinaw din pero hindi kagaya ng mga C-series Gaganda ng ng C-series. Lalo yung 51 Ay kaya lang nakita ko ay kung 126 lang ay di nito. Ganda kung 256 ay pwede ko isap ito. At pero kung siya naman ang kanyang ay RAM lang kasi ang pinag-usapan. Ito nga ang RAM niya na 8 pero 256 itong aking cellphone. Pero kung siya ay 12 di magdagdag lang ako at pa 500 o sabihin natin kasi RAM ang usapin diyan So sa mga RAM naman, kung ilang naman, konti na dadagdag mo So papayag siya. Kung hindi naman, ay hindi na Kailangan lang 128 ay 256 ay sayang naman ay ang galing to sa credit nahulugan ko natapos ko na. Pero sabi ko nga dapat pa ang kinuha ko ni Realme total gumastos na rin ako. Pero maganda po ngayon sa ay mga Realme talaga maganda pa sa Realme, matibay sa bagsakan. Yung Realme C75 po, ang ganda pala nun. Itinubog sa sa kumukulong tubig, hindi man lang siya nasira At na mabagsak siya. Ang ginawa pa nga nung nagba-vlog lalo si Vince, favorite ko si Vince Galing niya si Vince yung vlogger Ay talagang yung walang casing yun At ang ganda pala nito Hindi man siya 108 MP pero maganda mabilis siya mag-charge So sa akin yun yung gusto ko kasi ako'y vlogger, tapos matagal malubat at saka maganda sa hindi pa naglalag Yung C25S ko ganda hindi naglalag yun O di ba? Pero itong ay minsan ay nabalik. Maganda rin siya pero yung nga lang minsan ay pagka pinindot ko na hindi siya consistent ang kanyang signal Pero siguro kung gamit natin Realme ay yung sa gandang pagbablog sa Realme Talagang lalo yung Realme 1, Realme 2, Realme 3, maganda yan kahit yung mga sinauna pa. Nabenta ko po kay Sister Gemaline Away, Pastora Gemaline Away, ay Realme C2 yun, ikaganda po, lakas sa signalan yun, malinaw din ang camera, parang iPhone din siya, po. So, ganda ng camera ng mga Realme, Yung ganda sa Realme, talagang pagdating signalan, ay napakatindi, at pagdating pati sa bagsakan, matibay, ay Samsung po, sa totoo lang, bakit ko nasabi, ay yung binigay ng Korean kay
kay brother yung kasama ko ditong worker, si Jomar. Kung meron na kagad guhit. Kaya tama si Pastor. Buti nilang Pastor JM. O saan ka man doon? Shoutout sa'yo. Buti hindi mo na ipagpalit yung Realme 11 na yan. Nako, ang daling ganun palang ka sensitive. O, di ba? Pero kung gusto niyo talaga matibay na cellphone talaga, kahit tribunyan pa sa tubig, ay yung Honor X yata yung meron talaga tinubog sa may tubig. At na-proven po ng iba yun. Pero yung C7 ngayon, kung gusto niyo mga ganun din yung mga cellphone na talagang matitibay sa bagsakan talaga, Realme C75. Kung may 256, maganda sana kung kaya lang baka hindi na kumabot. Ay maganda Ayun, So, ang ganda ng Realme, talagang, yan. Kaya nang hinayang ako, sabi ko nga, kung alam ko lang yun, di ako kumuha ng Smash, Kasi, meron na akong ibabadya nun, ibenta ko rin, dahil sa hulugan sa badya, Tapos yung ay, ganun din, ay kaganda ng badya ko. Pero, yun nga po nangyari, although kahit sabihin natin, ang naging problema sa ng badya, yung primary coil, laging ganun. Tsaka pag nabasa po ng ulan, natigil talaga siya, biglang unok siya. So kailangan ihanda ka lagi na screwdriver yung malapad para bubuksan uli siya, ay kahirap mo Yun. So, yun po yung kaya kita po natin pa hinahina signal. Ayan, samantalang ang Realme doon sa loob, doon sa kanina ay nagpusis siya, hindi na bago yung kanyang May talo talaga itong aking ito Ang advantage lang nito ay 256 gig bar nga siya. Tapos 8 din siya Yung kanyang selfie camera ay 32 megapixel. Malinaw. Pero sana pagdating signalan maganda Maganda naman talaga, kaya lang problema sa signalan ay hindi siya consistent. Realme, paglabas mo meron pa rin diba? At saka pag kahit siya mabagsak kaya nangibaba pa rin ang Realme. Pero siguro kung may magbibigay sa akin ng Samsung ay tatanggapin ko. Diba? Pero pag ako bibili, hindi Samsung bibilin ko. Kasi talagang nakita ko kay Brother Jomar talaga nagkaroon nakagat ng guhit parang yung aming TV. Di ba? Lalo yung Samsung ko dito, hindi man nagalaw yun. Pero bigla nagkaroon ng guhit, walang matibay na yung LED. Kung madaling masira din yan. Meron niya. Kasi sa LED po, ang bibilangin mo dyan, ilang gamit niya, Kung sabihin natin 3 million, yung kanyang yung taon ng kanyang yung tagal ng kanyang lingas, pagka dumating ang panahon na yan, bigla na lang ding mawawala yan. So wala po talaga matibay. Mas matibay po talaga kung TV talaga ang usapan mas maganda po yung merong camera, merong likod. Yun ang talaga matitibay Papalitan mo lang naman dun picture tube. Pero yan, pag pinalitan mo, itong amin to, nagkaguhit na rin Pag pinalitan mo yan, kung magkano presyo niyan, kalahati yung babayaran mo. Yung picture tube, magkano ang bayad mo. Diba? So, mas matitibay yung ganun TV, Kaya matibay naman sa kiglatan lang itong mga ito. Kaya lang, ang mahirap po nito ay, yun nga, bigla na lang magkakaroon ng guhit. Yung po nangyari kay Brother Joma. Kaya, tama si Pastor, Pastor JM na madaling ang LCD ang nadadali sa mahina LCD ng Samsung po. Tapos ang mahirap dito, ang mahal pa ng paggawa. Ayun ang mahirap doon Samantala Realme, mura lang paggawa niyan na quality din naman So tuloy tayo Asa na ba tayo? Yan, tuloy natin So gawa na nakita ko na inconsistent ang signal niya Malapit na ito dito sa sa aming wifi Yun. So sabi dito sa verse 16, nakasulat sa kanyang sabi dito, sumusunod sa kanya ang mga kabayo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino, nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak
na lumalabas sa kanyang bibig, nagagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisa ng ubas ang alak ng potang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, tuloy po tayo, ano po. So, yun po yung unang, ito po yung pinakita, ano. So, si Kristo ay ginaya niya, ano. Pero si Kristo po dito sa chapter 19, verse 11 to 16 ang binanggit, ano po. Yan. May kabayong puti din kasi itong Antikristo eh. Ang sunod ay kalawang mga kabayo ng pahayag ay makikita sa pahayag sa 4. Isa namang kabayong pula ang lumitaw. Ang nakasakay nito ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatay ng mga tao. Kaya pala may mga digmaan, ang nasa likod ng mga digmaan ito ay ang diablo. Nagagal tayo sa presidente, kay BBM, nagagal tayo kay, sino ba yung nakarang presidente? Si Digong, si Duterte. Pero sa totoo lang ay ang may pakanan niyan ay diablo sa likod niyan. O di ba? Minsan nakakaawa din yung mga presidente po natin na nababatikos Pasalamat nga po tayo ay merong kaayusan pa rin bansa natin. Sino man ako pong pangulo ay meron pa rin tayong demokrasiyan po. Kasi bilang Pilipino, ano ang naging privilege mo bilang Pilipino? Pwede kang magkaroon ng bahay na sarili. O di ba? Kahit sino mo po diyan, hindi na bago 'yan Kahit sa panahon ni Marcos, kung nasa Korea ka, hindi ka pwedeng magkaroon ng sarili mong bahay. Siguro doon sa probinsya. Ngayon, dito po basta Pilipino ka, kung kaya mo kung may pera ka din lahat, kaya mo bahay sa syudad, pwede. At pag 6 months ka, pwede kang maging permanent resident sa lugar na 'yun Basta Pilipino ka. Yan po yung sinasabi ng batas. Kaya sana po yung mga batikos natin, itigil natin, mag-pray na lang tayo. Kasi ang nasa likod po ng mga kaguluhan talaga, yung mga dilubyo. Minsan pag may mga dilubyo, may mga baha, sinisisi natin lagi sa Pangulo eh. Mula pa noon, maging kay Arroyo, sinisi din natin. Sinisi din natin. Maraming paninisi nangyari sa bansa po natin. Sa presidente, Yun. Pag hindi ginawa ng presidente yun, sisihin din natin. Pag ginawa, sisihin din natin. Saan susunod? Kagaya ni President Duterte nun. O, halimbawa, pinintulutan ni Duterte girahin. Minigrehan mo dahil binibenta daw niya yung China. Paano kung nagdesisyon siya? Baka sisisihin din siya. So, walang suutan eh. O, di ba? So, tandaan po natin, ang pinakamaganda ipag-pray po natin na sa ngayon, ito pong nangyari eh. Ito pimaganap sa panahon kailan? Sa panahon ng after na ma-rapture ang church. So, papahintulutan na po yan. Ngayon, wala pa pong ganong kasamaan. Kasi pagpalay natin, may mga pinapatay, may mga patay nangyayari. Parang tanong ba? Lubusan bang masama ang nangyayari sa Pilipinas? Hindi. Diba? Kung masama na talaga, baka pagdating mga simbahan natin, pinagsusugod dito, pinagtataga tayo. Hindi pa naman O, di ba buhay ka pa naman? O paano masasabihin masama talaga ang bansa natin? May mga bagay sa bansa natin na masama, pero tanda natin ang kasama ni galing lagi kay Satanas. So siya ang sisihin natin. Di ba? Yung mga droga, saan galing? Kay Satanas din. O di ba? Yun. So, minsan naman yung mga nanunuhol na ito ay Satanas din. Yung mga nasa lugar ng dyan sa Philippine Airlines. O yung mga airport na yan, ang daming magaling diyan magnakaw katulad ng isang na yun pala ay tinignan yung bag niya na wala nang gamit. O kita mong ganun kakurap yan Ngayon, pag ako nagsalita, baka sabihin niyo naman ay kumakampi ako sa isa Ba't pag ako'y nagsasalita ng alam kong maganda naman, katulad ng kay Duterte talagang nawala ang tanimbala po yan ng panahon na yan Ngayon sabihin niyo, pinapabunan ka naman si Duterte. Minsan gusto niyo gusto niyo wala na tayong pupurihin at wala tayong ida-down
Parang ang gusto ninyong mangyari ay manipulahin kami na kailangan yung kapag galit kami, dapat galit ka din. Yun ang gusto niyong palabasin eh. O di ba lahat na lang masama sa inyo. Walang mabuti. Ano po? Yun. Sabi ko nga lang, ang isa lang inayoko naman kay President Duterte, wala ko palam sa iba, yung yung pandemic ka talaga. Yung yung lagi nang bawal ka lumabas ng bahay mo. O di ba? Ang dami wala ng trabaho noon. Yun na naman na sa akin. Sa akin yun opinion ko yun So, tanda natin na nasa likod ng mga kaguluhang ito ay ang Diablo. Ito, kasi sabi dito, pasinin nyo isa namang kabayong pula sa 564, isa namang kabayong pula ang lumitaw, ang nakasakay nito ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ang digmaan. O, binigyan pala ng kapangyarihan. O, sino yan? Siyempre, kasama ni Satanas ito. Satanas din. O, yung mga cohorts niya. At may mga ranggo din po yan. May mga general yan. Magpasimula ang digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Isa malaking tabak ang ang sabi doon, isang malaking tabak ang binigay sa kanya ay kalang mga kabayo ay tumutukoy sa isang madugong digmaan na maganap sa uling panahon. Yung palang kabayo ay 30%. Ano ba yung pula dito? At pula So, ang red, it symbols of, gera. Yun, digmaan. Ang tinutukoy niya, sinisimbol niya. Pero, lahat ba ng red ay masama? Yun, dito lang sa panahon niya, panahon ng Antikristo. So, panahon ni Satanas, po? Pero ang red po, ginamit din po sa dugo ni Kristo, blood of Christ. Yun. Ang katlong mga kabayo ay nilarawan sa 5:6-5-6, isang kabayong itim, o itim naman ang nakita ko. O may simbolo din yan. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong wari isang tinig mula sa kinaroonan ng 4 na nilang nabuhay. So narinig ni Juan na wari Ayan. Ang sabi, isang takal na trigo lamang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa at 3 takal na sibada lamang ang mabibili ng gayon ding halaga. So ngayon sa sisinin ng gobyerno ito ang dahilan Di po ba sabi rito kasi nga dumating yung tinatawag nating itim na kabayo at ang itim na kabayo sinisimbolo sa kahirapan. Isang takal na trigo lamang. Sino ba yan? O si Presidente Marcos Cuba ay Diyos? Hindi. Di ba? Ito ang nangyari, pinahintulutan ito. Pero tandaan nyo, ito yung mangyayari lang pagkatapos ng rapture of the church. Dyan na, baka sisihin nyo ngayon, yung mga upo dyan na presidente, maaaring sisihin nyo na naman, wala nang magawa yung presidente po natin, Wala pa ko tinataas. Ang tingnan po natin, dapat tingnan natin ang nasa likod dito. Sino sisihin natin sa lahat na ito? Satanas, yung mga patay, yung droga. Alam nyo po yung drug lord kasi, kampo ni Satanas yan. May Satanas sa likod niya. Inuudyokan siya. Pero marami tayong alam na isang drug lord o drug syndicate o isa pang pinaka-leader ng sindikato na nakakilala sa Panginoon. Kailangan makakilala sa Diyos yan para sa Satanas ay mawala. Sabi dito, isang kabayong itim ang nakita ko, may hawak na timbangan ang sakay nito. Meron na rin akong wari, isang tinig mula sa kinaroonan ng 4 nila lang na buhay. Sino yung 4 nila na buhay? Ito yung tinatawag nating kung ito yung sinasabi sa Ezekiel, ay tumutukoy sa 4 gospel, Yun. 4 gospel, Ebanghilista, Matthew, Mark, Luke, and John. Yung tinutukoy. Harapan daw, sabi dito Diba? Kumbaga, yan pala ay binigyan lang ng binigyan lang siya ng pinahintulutan. Pinahintulutan pala hindi kasalanan ng mga namumuno yan. Ito yung gagal sa mga namumuno. Diba? Pag kayo ba ang naupo dyan, kaya nyo ba rin? Baka kayo sisihin din. Diba? Ang sabi, isang takal na trigo lamang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa. Ngayon, hindi pa ito nangyayari. Yan ang mangyayari after ng rapture of the church. Ngayon, kaya maniwala sa rapture, bahala ka sa buhay mo.
Ngunit huwag pinsalain ang langis at olibo at ang alak. O, huwag pinsalain, sabi. Ikatlong mga bayo ng pahayag, ibig sabihin may mga taniman pa din. Hindi lubos na gutom, kaya lang, kakunti mabibili. Kumbaga, hihirap ang buhay talaga. Ano po? Ano yun? Mahirap ang buhay pa rin. Ano? Ikatlong mga bayo ng pahayag ay tumutukoy sa isang malawakang tagutom. O, kita mo na. So, ikatlong mga bayo ng pahayag ay tumutukoy sa isang malawakang tagutom, yung itim, ano po, na mangyayari na maaaring resulta ng digmaan na tinutukoy ng ikalawang mga bayo. So, resulta pala ng digmaan to. O, di ba? Kasi nga, gagamit ng malakas na nuclear weapon ang mga manggigera. O, di po ba? Ngayon, hindi pa naman nangyayari yan eh. Ito yung third world war na ito. O, at wala pa yan. Ano? O, alam nyo yung mga nuclear? Alam nyo, natatandaan na kung kung inyo pong mapapag-aralan, yung pong hinulog ng na bomba ng Amerika sa Hiroshima, atomic bomb. Ito, nuclear na matitindi. Talagang kahit nasa loob ka ng bahay, kaya magkakaroon ng sugat yung mga tao, nagnanaknak. Kaya ang ilog doon po, magiging, sabi doon, di ba, mapait, O, pumait. Bakit? Lason. Lalo yung mga mina. Yung mga mina po ay pinahintulutan ng tao. Isang araw, wala na tayong may inom na tubig. Pero salamat at wala na kami dyan. Yun. Diba? Wala na may inom na tubig. Epekto din ng giyera yan. Kasi yung radiation ng nuclear weapon, kahit nasa loob ka ng bahay, tunaw ka rin dyan. Magkakaroon ka ng sugat na nagnanaknak dyan. Ito ang sabi, kaya nga yung epekto pala ng giyera yan. At dumako naman tayo sa ikaapat na mga bayo ay binanggit sa pahayag 6.8. Ang nakita ko na may isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay kamatayan at kabuntot niyang Hades. O, kita mo. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamagitan ng tagutom, salot, mabangis na hayop. O, kita nyo, yung mga salot, mga tagutom, tabak. Ibig sabihin, maraming papatayin dito. Yun. Ngayon, may mga pinapatay ba ng lubusan? Hindi naman. Kalat-kalat lang. Pero tandaan nyo, yung mga kagaya ng kapitan na yun na mas kinampayin pa yung mga tao niya. Kita mo, sinabi niya, naksak pa yung tao, siya na nga sinaksak eh. Tandaan mo, kapitan, may kalalagyan ng buhay mo niyan. Hindi ako ang gagawa niya na ang Diyos. Isang araw, mawala ka sa posisyon mo. At mag-ingat ka at baka dumating isang pagkakataon ng presidente magigipit din, ay matindi. Yan. Kapag ang Diyos nang gumawa, magugulat ka. O, pati kayong mga, ikaw na nagnakaw ng cellphone, tapos hinabol ka, yung mga kasama mo, sinaksak nyo yung tao na yun, tandaan nyo, mananagot kayo sa Diyos. O, diba? Maraming ngayon makalibre ka sa batas, ay paano pag kinuha ng Diyos yung buhay mo? Alam niyo, yung puso natin, nandito biglang patigasin o kaya magkasakit ka. O, diba? O, nanakaw mo nga yung cellphone na yan. O, tawan-tawa ka, nakalibre ka, napatay niyo yung tao. Pero tandaan nyo, yung kamatay ng sisigaw sa langit. At sang araw, may mangyayari sa inyo. Ahabulin kayo ng tabak ng Diyos din. Diyos ang ahabol sa inyo kasi ginawa niyo yan. Kaya kayo mga holdapper dyan sa lugar na yan, magbago na po kayo kung narinig yung tinig nito. Ay pupuntahan nyo ko dito, di puntahan nyo. Pero aralan ko muna kayo. Makinig kayo, di sa kanyo ko upakan. At sasabihin ko sa inyo, bago pa akong lapos, makukonverte ka. Diba? Kaya mga sa kulungan, sabi ko, sige, kulong mo ako at mangangaral ako. Hindi mapapigil na sa kulungan. Nasabihin ko nga yung kahit yung pulis, sinasabihan ko, sige, kulong mo ako. Ay, mangangaral ako, makinig ka, hindi mabibini ka, papalabasin mo rin ako. Ganun lang naman yan Di po ba? Minsan, yung nangyaring kasama na ito ay talagang, ito ay gawa ni Satanas. Huwag niyo sabihin sa Diyos yan. Kaya kayo, naniwala ako na hindi kayo sa Diyos. Dahil kung sa Diyos ka, yung katarang ni papairal mo, At kapitan ka pa naman, kinampen mo yung mga tao. Dapat, ang kapitan nakampi doon sa mali. Pang-apat na mga bayo ng pahayag ay sumisimbolo sa kamatayan at pagkawasak. Tandaan nyo, kamatayan, mga holdapan yan, mga Pagkawasak, gawa ni Satanas yan.
Ito ay kombinasyon ng mga nagdaang tatlong mga bayo o kombinasyon pala. Ika-4 na mga bayo ay magdadala ng karagdagang digmaan at nakalulunos na tagutom kasama ang mga nakakilabot ng mga salot at karamdaman. O sabi nila, ang China ay natalo na takot ngayon ano. Pero dati ang panahon, tandaan nyo, ang Amerika mawala po sa eksena yan. O di ba? Mawala sa eksena. Ang malakas na bansa po ay ang China. Isa po yan sa kasama sa United Alliance ng Antikristo. Ano po? Yan China. Mawala sa Amerika talaga sa eksena po yan. Ihinada din po yan pagdating ng panahon. Pero ngayon, malakas pa yan. Pero dating panahon, ang maganda sa Amerika, merong takot sa Diyos eh. Hindi katulad ng upong presidente dati dyan. Pag nanalangin ka sa Diyos mo ay galit. Si Trump talagang Kristiyano po yun. Yun. Kaya alam niya yung nangyayari doon sa kaya inalaw niya na talagang ang capital ng may capital na tinatawag ang tinatawag nating Israel po. Yun. Pero ayon sa pinag-aralan natin, sa end times ay ibabalik uli sa Palestino talaga yung lugar na yan. Ngayon ay inaagaw pa yan hindi pa binabalik. Pero sabi doon, sa pinag-aralan natin, ibabalik din yan. So ito lang po sinasabi natin. So sana, pag-isipan natin. Paparin na lang natin kung ano man yung sino kaupong presidente, huwag nating masyadong i-down siya. So pagparin na lang natin, kung ganun man ang kanyang umiiral, tanda natin, sabi ng Romans 13:1, ang lahat ng ano sabi dito? Ang bawat tao pasakop sa pamahalaan. Ano sabi? Po? Yan. So, kahit ako may napupuna, ay wala tayong magawa Di subject pa rin tayo. Po? Romans. Kasi tanda natin, pag nagrebelde ka, katulad ni Satanas. Katulad kay Pagpatal si Sara, ay ako hindi natutuwa doon. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatak ng pamahalang ni Iral. Siya pa lang tagang iral. Pamalaan ni Bongbong Marcos. Ako ayoko na sabihin sayang yung boto ko. Kahit naman kay Duterte noon Pero yung mga Duterians noon, na bumoto kay Duterte, ano sabi? Sayang yung boto ko sa iyo. Sinabi nyo rin yan O, di ba? Ang nangyayari kasi, pag kami nasilip tayo, ini-issue natin. Kung meron man tayong nasilip na issue, hindi naman natin sinasabi na magwala tayo, magyera tayo. Ganun sa inyo Kung kayo nananalangin, di ba naniwala kayo may Diyos, O kung wala kayong Diyos, adi maniwala kayo na masama nga talaga, Ang pinaka nakamamangha dito, ang pang-apat na mga bayo ay pasimula pa lamang ng mas malalang sumpa o pasimula pa lamang na darating na mas maigpit na kahirapan. O pasimula pa lang pala. Diyos sa Mata 8, 9, at 16. Between 7 years tribulation, wala na po ang simbahan dyan. So tanda natin, ang mas malala po yung mangyayari pag pinakawala na po si Satanas. Yan. Ibibigyan ng kapangyarihan sa Satanas para talaga yung kanyang mahuling panahon ay talagang maging masama talaga ang tao. Pero ngayon po, nakakontrol pa din yan. Kasi, sino pumipigil ang simbahan o iglesia ng Panginoon? Wala na pa iglesia dito, papahintulutan na yan. Ngayon sabi ni Paul, lihim ng kumikilos ngayon. Palihim ng kumikilos. Palihim ng kumikilos, pero hindi pa sabi nandiyan na. Ginagawa niya. Di sabihin naghahanda na nga talaga para pagdating ng Antikristo, katulad ganito, Bakit ang Israel ay nangyari yung tinatawag nating wilderness, Kasi inanda yung pagpe-prepare ng government. Kasi hindi pwedeng pagpasok mo sa Kanaan, doon ka palang gagawa. Diba? Kaya may purpose din. All things work together for good. So tayo po mga kapatid, ay manalangin lang tayo sa ating Pangulo, sino nakaupo dyan, natin pagbabati ko Tanda natin, ito po, nalaman natin ngayon na nasa likod pala ng mga ganyan, kahirapan, ay ang diablo. Pero ngayon, sa totoo lang, ay kung tumaas man ang bilihin, pwede tayo maipagpray natin sa pagpalaan ka ng Diyos. Pwede na i-clear, ba't di tayo magsama-sama manalangin na magmura ang bilihin? Pwede ba yan? Pwede. Kaya barangan ng presidente? Hindi.
O, sino lang kayang marang yung isip mo, naharangan yun. Kasi naniniwala ka na mahirap ang buhay. Di ba? Nakakabili ka nga ng cellphone, mahirap ang buhay. Di ba? So, kung ano man nangyayari sa ating bansa ngayon, ang pinakasolusyon lang para pumayapa ang bansa natin, manalangin ka. O, di po ba? Yun yung pinakamaganda. O, kaya nga sinasama natin lagi sa public prayer. May public prayer po kaming Presbyteriano. Ibang mga simbahan, hindi ko lang, may public prayer sila. Kasi iba nga, ini-issue pa nga yung, ba't kayo may public prayer? Ba't kayo may Apostles' Creed? Eh, problema na namin yun. Diba? Yun yung amin nakagisnan eh. At hindi naman masama yun. Ano? Yung Apostles' Creed. O, di po ba? So, kung mayroon yung Apostles' Creed, ay problema na namin yung simbahan namin yan eh. Ngayon, kung nando kami simbahan mo at wala kayo Apostles' Creed, hindi namin kami magrereklamo, wala kayo Apostles' Creed eh. Pero pag pumunta kayo sa amin, wag niyo kaming reklamuhan na may Apostles' Creed kami. Di ba? So, kanya-kanya tayong paniniwala. Ano? So, yun po sinasabi natin. Hanggang dito lang po tayo at tayo po manalangin. Pagpalang Diyos na mapan sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po namin pinapasalamatan. Ang dalakila sa buhay po namin. Salamat sa mga pag-aralan namin. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen.